Sa isang liblib na lugar sa probinsya ng Rizal, 29 plastic bags na naglalaman ng putol-putol na katawan ng tao ang natagpuan sa gilid ng daan na gumimbal sa lahat. Walang ulat ng nawawalang tao, walang pagkakakilanlan ang mga biktima, ngunit ang bawat piraso ay may kakaibang code, tila galing sa isang pabrika. Nang sinundan ng batang investigador na si Aris ang pinagmulan nito, nadala siya sa isang sikat na pabrika ng frozen food sa lugar. Ngunit, ang pabrika palang iyon ay nagtatago ng isang karumaldumal na lihim. Kung ang lahat ng karneng iyon ay hindi galing sa mga ordinaryong biktima, sino nga ba talaga ang ipinoproseso doon? Bumaba ang manipis na hamog sa kahabaan ng mapulang lupang kalsada na humahati sa malawak na palayan sa probinsya ng Rizal. Ang hangin sa umaga ay maalinsangan at tahimik. Tanging huni ng kuliglig ang maririnig na sinusundan ng ihip ng hangin na humahawi sa mga dahon ng saging sa gilid ng daan. Sa gitna ng katahimikan, si Mang Berting, isang magsasaka na papunta sana sa kanyang bukid, ay huminto sa paglalakad. Nakaamoy siya ng masangsang na amoy, parang bangkay ng hayop na ilang araw nang nabubulok. Noong una, inakala niyang bangkay lang ito ng baka na nasagasaan. Pero habang lumalapit, lalong nagiging kakaiba. Matapang ang amoy at parang sinusunog ang lalamunan niya. Nahagip ng paningin ni Mang Berting ang isang bagay sa gilid ng kanal. Ilang malalaking itim na plastic bags ang nakakalat. Ang iba ay nakabukas at may lumalabas na maitim na pulang likido na dahan-dahang umaagos sa lupa. Tinitigan niya ito ng mas matagal at nang hinipan ng hangin ang isa sa mga plastic, nakita niya ang isang piraso na kahawig ng braso ng tao. Napatiili si Mang Berting, ang boses niya ay umalinggaw-ngao sa malamig na hangin ng umaga. Hindi nagtagal, nagdatingan ang mga residente. May mga nagtakip ng ilong. Ang iba ay umatras agad sa takot. May tumakbo papunta sa police outpost ng barangay habang sumisigaw, may mga bangkay. Ang dami sa daanan sa bukid. Makalipas ang halos isang oras, binasag ng sirena ng police mobile ang katahimikan. Si Aris, isang batang investigador mula sa Rizal Provincial Police Office, ay bumaba ng sasakyan. Kalmado ang mukha niya, pero ang mga mata ay puno ng paghihinala. 2 taon pa lang siyang nasa serbisyo, pero kilala na siya bilang investigador na metikuloso at hindi madaling sumuko. Sumunod na bumaba ang kanyang superior na si Chief Superintendent Dan. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay maihawak na sigarilyong hindi pa nasisindihan, nakatingin sa mga itim na plastic bags na nakahanay sa lupa. Ilang bag, tanong niya ng maikli. 29, sir, sagot ng isa sa mga tauhan. Pare-pareho ang laki. Lumuhod si Aris. Nagsuot siya ng gloves at maingat na binuksan ang isa sa mga plastic. Sumingaw agad ang masangsang na amoy kaya nagtakip ng bibig ang ilang pulis. Sa loob, nakita ang mga putol na bahagi ng katawan ng tao, pero malinis ang pagkakaputol, hindi gaya ng biktima ng karumal-dumal na pagpatay. Napansin niya ang hiwa sa kalamnan ay tuwid, tila gawa ng taong may malalim na kaalaman sa anatomiya. Hindi ito gawa ng ordinaryong tao, bulong ni Aris. Lumapit si Chief Dan, matalim ang tingin. Sigurado kang hindi hayop yan? Umiling si Aris. Tingnan niyo ang hiwa ng kalamnan, sir. Pulido, parang resulta ng operasyon. At balat ng tao ito. Dumating ang isang babaeng forensic officer. Si Rina, ang partner ni Aris na ilang buwan pa lang sumali. Kinunan niya ng litrato ang bawat bag at may isinulat sa maliit na notebook. May code ang bawat plastic, sir, sabi niya habang tinuturo ang sulat sa gilid. Malinaw na nakaimprenta ang mga numero at letra. F4A, -04D, at sunod-sunod hanggang F32C. Suminghal si Chief Dan. Production code. Tumingin si Aris kay Rina tapos sa bag ulit. Mukha nga. Pero anong produksyon? Mabagal ang takbo ng oras, mataas na ang araw, pero ang kapaligiran sa lugar ay tila nakulong sa makapal na hamog ng takot. May ilang residenteng sumubok sumilip mula sa malayo at isa sa kanila ay nagsimulang umiyak ng histerikal matapos makita ang putol na bahagi na kahawig ng mukha ng tao sa isa sa mga bag. Dumating ang retrieval team dala ang mga bagong body bags. Tumulong si Aris. Nanginginig ng kaunti ang kamay niya pero nanatiling malamig ang mukha. Sa loob-loob niya, may gumabagabag sa isip niya. Ewan ko ba kung bakit pamilyar ang amoy ng dugo.
Parang naamoy na niya ito dati sa ibang lugar, sa ibang panahon na ngayon ay malabo na sa alaala niya. Aris, tawag ni Dan. Natauhan si Aris. Yes, sir. Sumama ka sa opisina. Gusto kong pumasok lahat ng report ngayong araw. Huwag mo munang ipaalam sa media. Opo, sir. Bago sumakay ng kotse, tiningnan ulit ni Aris ang hanay ng mga itim na plastik. Umihip ang hangin sa tanghali, bahagyang tinangay ang dulo ng isa. Nakita niya saglit ang putol na daliri na buo pa. Malinis ang kuko, tulad ng kamay ng taong inaalagaan, hindi trabahador. Sino kayo? Mahina niyang bulong. Sa biyahe papuntang opisina, dumaan ang sasakyan nila sa hanay ng matatandang puno ng rubber tree. Nakaupo si Aris sa likod, nakatingin sa langit na nagsisimula ng dumilim. Sa katahimikan, paulit-ulit na lumalabas sa isip niya ang imahe ng 29 na itim na plastic bags. Hindi niya mapigilang magtanong, sino ang gumawa nito at bakit nakabalot ang mga laman ng tao na parang paninda? Pagdating sa opisina, puno ng amoy ng kape at tunog ng typewriter ang investigation room. Pumasok si Rina, dala ang initial report. Walang pagkakakilanlan sa lugar, sabi niya. Walang damit, walang wallet, walang kahit anong personal na gamit. Ibig sabihin, alam ng salarin kung paano magbura ng ebidensya, mahinang sagot ni Aris. At yung code na iyon? S.T. Baka abbreviation ng kung ano. Binuksan ulit ni Rina ang notes niya. Pare-pareho ang brand ng lahat ng plastic. Pabrika ang gumawa, hindi sa galing palengke. Industrial packaging plastic to. Tumango si Aris. Parang sadyang binalot nila na parang produkto. Pumasok si Chief Dan sa kwarto. Mabigat ang boses. Nagpadala na ng initial result ang identification team. Walang record ng nawawalang tao na tugma sa ngayon. Tumingin si Aris sa kanya. Impossible, sir. 29 na tao at walang ni isa ang nai-report na nawawala. Tinitigan siya ng matalim ni Dan. O baka naman hindi yun 29 na tao. Biglang tumahimik ang kwarto. Naguguluhang tumingin si Rina. Ang ibig sabihin ni Sir, ang mga putol na bahagi ay pwedeng galing sa mas kaunting biktima. Ang isang katawan ay pwedeng magbigay ng maraming putol na bahagi. Pero masyadong pulido ang bilang. 29, parang sinadya. Tinitigan ni Aris ang whiteboard sa harap niya. Mabilis siyang nagsulat, 29 plastics, death code, precision cutting. Walang identity, walang missing person report. Matagal niyang tinitigan ang sulat. May gustong lumabas sa alaala niya, pero nahaharangan ng manipis na hamog sa sarili niyang isip. Naramdaman niya ang kirot sa sentido, tulad ng sakit na bigla na lang sumusulpot ng walang dahilan. Tumingin si Rina sa kanya nang may pag-aalala. Okay ka lang? Tipid na umiti si Aris, medyo nahilo lang. Tinapik ni Chief Dan ang balikat niya. Magpahinga ka muna, bukas ng umaga sisimulan natin ang pagsusuri sa laboratorio. Kailangan natin ng sagot sa TFE code na iyan. Tumango si Aris pero malayo ang isip. Habang naglalakad palabas ng kwarto, bumalik sa isip niya ang imahe ng mga itim na plastic bags. Nakahanay ng maayos sa lupa, tila mensahe mula sa taong alam na darating siya. Sa labas, mahina ang ulan. Tumingin si Aris sa makulimlim na langit at bumulong sa sarili, aalamin ko kung sino kayo at bakit kayo binalot na parang karne. Ngunit sa dulo ng isip niya, may narinig siyang malabong boses. Boses ng batang tumatawag sa pangalan niya nang may takot. Huminto sandali si Aris, nakatulala sa ulan. Hindi niya alam na ang boses na iyon ay ang simula ng katotohanang wawasak sa buong buhay niya. Hindi pa tuluyang tumitila ang ulan kagabi. Makulimlim pa rin ang langit ngayong umaga. Pumapasok ang maalinsangang hangin sa bintana ng investigation office. Nakaupo si Aris sa mesa niya, nakatitig sa tambak ng resulta ng report. Malamig na ang kape sa tasa niya, pero mainit pa rin ang isip niya sa kuryosidad na ayaw tumigil. Mula nang matagpuan ang 29 na itim na supot, halos hindi na siya natutulog. Tuwing ipipikit niya ang mga mata, nakikita niya ulit ang mga putol na bahagi ng katawan na maayos na nakasalansan parang paninda. May mali sa pagkakaayos ng lahat. Masyadong organisado, masyadong malinis para tawaging brutal na pagpatay.
Pumasok si Rina dala ang ilang litrato mula sa laboratorio. Aris, kailangan mong makita to. Inilapag niya ang folder sa mesa, binuksan isa-isa ang mga resulta ng dokumentasyon. Sa bawat itim na plastic, bukod sa ETH code na nakita na nila noon, may maliit na tatak pala na hugis bilog sa ibabang sulok ng plastic. Halos hindi makita ang tatak kung hindi i-zoom in. Itinuro ito ni Rina. Tingnan mo ang simbolong ito. Bilog na may guhit sa gitna. Sinubukan kong hanapin sa database, pero hindi makita sa mga karaniwang produktong plastic. Dumukwang si Aris. So hindi galing sa karaniwang pabrika? Tumango si Rina. Hindi. Parang marka ng special production. Baka limited order. Bago pa nila mapalalim ang pagsusuri, bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Chief Dan na tegang ang mukha. Tigil muna lahat, mabilis niyang sabi. Kakatanggap ko lang ng balita galing sa headquarters. Huwag kayong maglalabas ng kahit anong resulta sa media. Classified ang kasong ito bilang state secret. Nagulat si Rina. State secret. Pero ordinaryong criminal case lang to, sir. Tinitigan siya ni Dan ng matalim. Walang ordinaryo dito, Rina. Sumusunod lang tayo sa utos. Tahimik na tumingin si Aris sa kanya. Utos nino, sir. Gumanti ng tingin si Dan. Hindi na importante yun. Ang mahalaga, huwag na kayong maghanap pa ng walang pahintulot. Pagkaalis ni Dan, bumuntong hininga ng malalim si Rina. Bakit parang lalong nagiging kakaiba, Aris? Parang gustong pagtakpan ng lahat ang isang bagay. Tumayo si Aris, tumingin sa labas ng bintana na basa pa ng ulan. Investigador tayo, Rina. Ang pagtatakip ng isang bagay ay rason mismo kung bakit kailangan nating humukay ng mas malalim. Tanghali na nang may kumatok sa pinto. Pumasok ang isang lalaking nakagray na jacket na mukhang alerto. Kilala siya ni Aris. Si Bino, isang local journalist na kilala sa pagiging matapang at medyo padalos-dalos. Aris, nabalitaan kong hawak mo ang kaso sa daan sa bukid, diretsahan niyang sabi. Tinitigan siya ni Aris ng may pag-iingat. Saan galing ang impormasyon? Ngumisi si Bino. Sa taong hindi dapat nagsasalita syempre, pero mayroon akong bagay na baka magustuhan mo. Inilabas niya ang isang lumang litrato mula sa bulsa. Ipinakita ng litrato ang isang malaking gusali ng pabrika na may kupas na sulat sa harap. Pabrika ng Samberasa, dekalidad na frozen products. Itinuro ni Bino ang sulat sa ilalim ng logo ng pabrika. Tingnan mo ang logo. Bilog na may guhit sa gitna, parehong-pareho ng tatak sa plastic na nahanap niyo. Nanigas si Rina. Saan mo nakuha ang litratong to? Sa archive ng balita ilang taon na ang nakararaan, sagot ni Bino. Misteryosong isinara ang pabrikang to, sabi nila dahil bumagsak sa feasibility test. Pero sabi ng mga residente sa paligid, madalas daw may mga truck na labas-masok tuwing gabi nang walang ilaw. Sumandal si Aris sa upuan, matagal na tinitigan ang litrato. Isang kakaibang pakiramdam ang muling lumitaw sa dibdib niya, parang deja vu na tumutusok. Pakiramdam niya nakita na niya ang lugar na iyon. Pero saan? Kailan, Bino, dahan-dahan niyang tanong. Pwede mo ba akong ihatid sa lokasyon ng pabrikang ito? Kumunot ang noo ni Bino. Ngayon? Baliw ka na ba? May bakod na ang lugar na iyon at may mga armadong bantay daw. Seryosong tumingin si Aris sa kanya. Yun mismo ang dahilan kung bakit kailangan kong pumunta doon. Nang hapong iyon, nang walang kaalam-alam si Chief Dan, umalis sina Aris at Rina kasama si Bino papuntang Hilaga. Binagtas ng sasakyan nila ang maputik na daan, dumaan sa taniman ng kamoteng kahoy at tahimik na gubat ng goma. Nagdidilim na ang langit nang lumitaw sa gilid ng daan ang lumang karatula na may nakasulat na Restricted as Trespassing. Sa likod ng barbed wire fence, makikita ang malaking gusali na tuklap na ang pintura. Sa ibabaw ng gate, malabo nang makita ang nakasulat na Samberasa. Pinatay ni Bino ang makina ng sasakyan. Lakarin na natin mula dito. Kapag may nakakita, delikado. Pumasok silang tatlo sa butas ng bakod. Malamig ang hangin sa loob ng compound ng pabrika. Kahit hindi pa ganap na gabi, nakatayo ng tahimik ang lumang gusali. Pero sa isa sa mga bintana, may nakikitang malamlam na ilaw na kulay kahel,
parang ilaw ng makinang umaandar pa. Bumulong si Rina. Nakikita mo ba yun? Dapat sarado na ang pabrikang to, ilang taon na ang nakararaan. Tumango si Aris. Yumuko siya at lumapit sa pader sa labas. Mula sa siwang ng basag na bintana, sumilik siya sa loob. May hilera ng malalaking freezer. Lahat ay may label na X sa kanang sulok. Ilang freezer ang umaandar pa, nagpapakita ng temperaturang negatibo 20 degrees. Lumunok si Bino. Baliw to, gumagana pa ang lugar na to. Biglang may narinig na langit-ngit ng bakal na pinto mula sa loob. Agad na nagtago ang tatlo sa likod ng mga lumang drum. Dalawang lalaking nakaitim na uniforme ang lumabas, dala ang maliit na kahong pilak. Sabi ng isa, bilisan mo, ihatid mo sa kotse. Ayaw ni si Willie na may makakita. Bumilis ang tibok ng puso ni Aris sa pangalang iyon. Pagkaalis ng mga lalaki, bumulong si Aris, kailangan nating pumasok. Kailangan kong malaman kung ano ang tinatago doon. Tumingin si Rina sa kanya nang may pag-aalala. Aris, delikado to. Mas delikado kung mananahimik tayo, maikli niyang sagot. Pumasok sila sa pinto sa gilid na nakabukas ng kaunti. Sumalubong agad ang amoy ng freezer na may halong dugo. Sa loob ng kwarto, kumukurap-kurap ang ilaw, iniilawan ang dose-dose ng metal chest na may nakasulat na Somber Rasa Batch S. Rat 4. Nilapitan ni Aris ang isa, binuksan ng kaunti ang takip. Sumingaw ang malamig na usok at sa loob, nakita ang mga putol na bahagi ng katawan ng tao na nakabalot sa magkakamukhang itim na plastik. Nagtakip ng bibig si Rina para pigilan ang tili. Umatras si Bino, namumutla ang mukha. Diyos ko, imbakan ito ng bangkay. Nanigas si Aris. Sa dingding sa harap ng chest, may nakita siyang nagpatigil sa daloy ng dugo niya. Isang litrato ng batang lalaki na nasa edad 10 na may pangalan sa ilalim, Aris. Lumapit siya, nanginginig ang kamay. Hinawakan ni Rina ang balikat niya, mahina ang boses. Aris. Ikaw ba yan? Hindi siya sumagot. Blanko ang isip sa pagitan ng paniniwala at hindi. Parang dahan-dahang umiikot ang mundo sa paligid niya. Biglang tumunog ng malakas ang alarm ng pabrika. Umiikot ang pulang ilaw, tumatama sa lahat ng direksyon. Sumigaw si Bino, huli tayo. Takbo. Tumakbo sila papunta sa pinto sa gilid. Pero mula sa malayo, narinig ang mabibigat na hakbang papalapit. Umalingaw-ngaw ang boses ng armadong lalaki. Hulihin sila! Huwag hayaang makalabas ng buhay. Tumakbo si Aris ng mabilis hanggat kaya niya. Hinihingal. Kumakabog ng malakas ang puso sa dibdib. Hindi niya alam kung sino ang humahabol sa kanya. Pero isang bagay ang sigurado, anuman ang nasa pabrika ng Somber Rasa ay hindi lang simpleng pagpatay. Mensahe iyon at ewan ko ba kung bakit, ang mensaheng iyon ay direktang para sa kanya. Nakakapit ang hangin sa gabi sa balat, parang malamig na hamog na ayaw umalis. Umaalingaw pa rin ang alarm mula sa loob ng pabrika ng Somber Rasa, tumatalbog sa mga kalawanging dingding na bakal. Tumatakbo sina Aris, Rina, at Bino sa masikip na pasilyo. Hinihingal sila. Tumatama ang paa sa basang sahig na malagkit dahil sa kung anong likido. Sa likod, lalong lumalapit ang tunog ng mabibigat na hakbang at sigaw ng mga armadong lalaki. Sa kaliwa, Aris. Bilis, sigaw ni Rina. Lumiko sila ng matalim papunta sa bakanting bodega. Isinara ni Bino ang bakal na pinto mula sa loob at trinakahan gamit ang putol na kahoy. Biglang tumahimik ang paligid. Tanging ang mabibigat at putol-putol nilang paghinga ang naririnig. Sumandal si Aris sa pader. May pawis na humalo sa dugo sa kanyang sentido. Sino sila? Ano ba talaga ang itinatago sa lugar na ito? Sumagot si Rina sa nanginginig na boses. Hindi ko alam. Pero ang pabrikang ito ay hindi lang imbakan. Secret laboratory ito, Aris. Nakita mo naman ang mga putol na katawan. Tumingin si Bino sa paligid. Kailangan nating lumabas bago nila tayo mahanap. Kung hindi, susunod tayo sa mga pira-pirasong katawan na iyon. Tumango si Aris at tumingin sa maliit na bintana sa dulo ng kwarto. Diyan tayo dadaan. Isa-isa silang umakyat. Huli si Rina. Pero nang halos makalabas na siya, biglang bumukas ng sapilitan ang bakal na pinto sa likod nila.
Tumama ang matalim na liwanag ng flashlight. Ayon sila, sigaw ng isang tao. Walang pag-aalinlangan, hinila ni Aris si Rina palabas at tumakbo sila papunta sa madilim na parking area ng pabrika. Pumutok ang baril. Tumama ang bala sa pader at nagtilamsikan ang pira-pirasong semento. Nangunguna sa pagtakbo si Bino habang sumisigaw sa panik. Kotse sa labas ng bakod, bilis. Pero bago pa nila marating ang bakod, 3 armadong lalaki ang lumitaw mula sa kabilang side. Mabilis na yumuko si Aris, hinila si Rina sa ilalim ng tumpok ng mga drum na bakal. Sinubukan lumaban ni Bino, pero pinalo siya sa ulo mula sa likod. Nawalan siya ng malay. Tumingin si Aris kay Rina at bumulong ng mabilis. Maghanap ka ng ibang daan palabas. Kukunin ko si Bino. Tumingin si Rina sa kanya nang hindi sigurado. Aris, ang dami nila. Bahala na, hindi ko siya iiwan, matigas na sagot ni Aris. Lumabas siya sa pinagtataguan at gumapang palapit kay Bino na nakahandusay. Pero bago pa niya ito maabot, may narinig na mabigat na boses mula sa kanan. Tigil, Aris. Nanigas si Aris. Mula sa dilim, lumabas ang isang lalaking naka-white coat na may malamig at kalmadong mukha. Willie. Nasa 50s na ang edad niya. Pumuti na ang buhok, pero matalim ang tingin ng mata parang scalpel. Sa kamay niya, may hawak siyang maliit na baril na nakatutok diretso sa dibdib ni Aris. Inasahan ko nang darating ka, mahina pero siguradong sabi niya. Naggalit ang ngipin ni Aris. Sino ka? Anong kinalaman mo sa mga plastik na iyon? Tipid na ngumiti si Willie. Plastik ang tawag mo. Resulta ng research ang tawag ko. Ang 29 na supot na iyon ay tira-tira lang ng mas malaking bagay. Humakbang si Aris pasulong kahit nakatutok sa kanya ang baril. Pumatay ka ng tao at tinawag mong research. Hindi, Aris. Wala akong pinatay kahit sino. Pinili sila. Narinig ni Rina ang lahat habang nagtatago sa likod ng bakal na drum. Nanginginig ang katawan niya, pero pinigilan niyang gumawa ng ingay. Lumapit si Willie, tinitigan si Aris na parang tatay sa pasaway na anak. Hindi mo kilala kung sino ka talaga, di ba? Mahina niyang sabi. Akala mo ordinaryong investigasyon lang to, padahal parte ka ng resulta ng research namin. Natigilan si Aris. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Willie. Ilang taon na ang nakararaan, may malaking proyekto na tinatawag na reform. Sinubukan naming lumikha ng mga individual na walang pagkakakilanlan, walang nakaraan. Ang iba nagtagumpay, ang iba nabigo. At ikaw, Aris, isa ka sa ilang nakalusot. Parang tumigil ang mundo sa pag-ikot. Ang mga salitang iyon ay sampal sa isip niya. Umatras si Aris ng isang hakbang, namumutla ang mukha. Sinungaling! Dahan-dahang umiling si Willie. May peklat ka pa sa likod mo, di ba? Peklat na hindi mo alam kung saan galing. Resulta iyan ng operasyon namin. Nanginig si Aris. Hindi niya kailanman ikinuwento ang peklat na iyon kahit kanino. Tinakpan ni Rina, na nakikinig sa malayo, ang bibig niya, tumulo ang luha ng hindi namamalayan. Bakit? Bakit ako? Basag ang boses ni Aris. Kasi perpekto ka, sagot ni Willie. Mataas ang kakayahan mong mag-adapt. Ikaw ang matagumpay na eksperimento, pero tumakas ka bago matapos ang proyekto. Ang ibang 29, hindi sila kasing swerte mo. Bago pa makasagot si Aris, narinig ang tunog ng makina ng sasakyan na papalapit mula sa harap ng pabrika. Inilawan ng spotlight ang parking area. Bumaba si Chief Dan sa kotse kasama ang ilang armadong pulis. Ibaba mo ang baril mo, Willie, sigaw ni Dan. Itinaas ni Willie ang kamay ng dahan-dahan, pero wala ni katiting na takot sa mukha niya. Hulihin siya, bilis, utos ni Dan. Pero bago pa makalapit ang mga pulis, pinindot ng isa sa mga tauhan ni Willie ang buton sa dingding at biglang yumanig ang buong pabrika. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa hangin. Kumalat ang apoy mula sa cold storage room kasunod ng tunog ng nagbabagsakang bakal. Tumakbo si Rina palabas sa pinagtataguan habang sumisigaw. Aris, labas tayo. Lumingon si Aris pero natatakpan na ng makapal na usok ang paningin. Tumakbo siya para hilahin si Bino na walang malay. Habang sina Dan at ang team niya ay sinubukang i-evacuate sila.
Pero nang lumingon si Aris sa kinatatayuan ni si Willie, wala na ang lalaki. Tanging amoy ng gamot at usok ang naiwan. Ilang oras ang lumipas sa harap ng police station, magulo ang paligid. Labas-masok ang mga ambulansya, dala ang mga sugatan. Nakaupo si Rina sa mahabang bangko, nanginginig ang kamay. Nakatayo si Aris, hindi kalayuan, blanko ang mata, nakatingin sa lupa. Lumapit si Chief Dan, tinapik ang balikat niya. Matapang ka, Aris, pero tanga ka rin. Dapat pinlano ang operasyong ito, hindi pa dalos-dalos na ganyan. Hindi sumagot si Aris. Mahina lang niyang sinabing, kilala niya ako, sir. Alam ni si Willie ang tungkol sa akin. Isang bagay na hindi niya dapat alam. Tinitigan siya ni Dan ng tahimik tapos bumulong, baka may mga bagay na mas mabuting hindi mo nahukayin. Tinitigan siya ni Aris ng matalim. Hindi, sir. Yun mismo ang dapat kong hukayin. Kailangan ng hustisya ng 29 na tao na iyon at aalamin ko kung bakit tinawag silang resulta ng research. Tumayo si Rina at nilapitan si Aris. Tutulong ako, matatag niyang sabi. Tumingin si Aris sa kanya at tumango ng dahan-dahan. Simula bukas, imbestigahan natin kung sino talaga si Willie at kung ano ang project reform. Sa madilim na langit, ang usok mula sa guho ng pabrika ay pumapailan lang pa rin. Umiikot ang pula at asul na ilaw ng pulis, tumatalbog sa mukha ni Aris na ngayon ay matigas at malamig. Alam niyang mula sa puntong ito, wala nang atrasan. At sa isang lugar sa pagitan ng anino at sikreto, buhay pa si Willie na naghihintay sa susunod na hakbang. 3 araw na mula nang sumabog ang pabrika ng Sambarasa. Patay na ang apoy, pero nagbabaga pa rin ang sugat sa isip ni Aris. Puno ng tumpok ng mga file at report ang Rizal Police Provincial Office. Pero ang pinakaagaw pansin ay ang isang lumang folder na may tatak na T-Project Reform, ang dokumentong naisalba ni Rina mula sa guho ng pabrika ng gabing iyon. Tinitigan ni Aris ang folder sa ibabaw ng mesa niya. Nanginig ang kamay niya nang hawakan ito. Tila ba mailaman itong higit pa sa papel. Nakatayo si Rina sa gilid ng mesa. Mukhang pagod ang mukha niya, pero matalim ang mata. Kinopya ko ang kalahati ng dokumentong to kagabi, mahina niyang sabi. Karamihan medical data at experiment notes. Pero ang nakapagtataka, burado ang lahat ng pangalan ng subject. Tumingin si Aris sa kanya. Sigurado kang wala ni isang pangalan ang natira? Umiling ng dahan-dahan si Rina. Wala. Pero sa isa sa mga pahina, may code na GFSOL7. Akala ko production code. Pero nung pinag-isipan ko, baka hindi lang simpleng code yun. Lumunok si Aris. Bumilis ang tibok ng puso niya. Baka initials yun ang pangalan ko, mahina niyang bulong. Biglang tumahimik ang kwarto. Tanging tunog ng orasan ang naririnig na bumasag sa katahimikan, parang segundong papunta sa katotohanan. Tinitigan ni Rina si Aris nang may pag-aalala. Aris, kailangan mong maging handa sa anumang posibilidad. Hindi natin alam kung gaano kalalim ito. Huminga ng malalim si Aris at tumingin sa labas ng bintana. Gusto ko lang malaman kung sino talaga ako, Rina. Kung totoo ngang parte ako ng proyektong iyon, gusto kong malaman kung bakit buhay pa ako. Nang hapong iyon, pinuntahan ni na Aris at Rina si Chief Dan sa opisina nito. Nagsisindi ng sigarilyo ang matanda. Mukhang mas pagod siya kaysa dati. Nang iabot ni Aris ang folder ng project reform, natahimik si Dan ng matagal. Saan niya nakuha to? Tanong niya sa huli. Sa pabrikang sumabog. Nakita namin sa basement bago ang pagsabog. Sagot ni Rina. Binuksan ni Dan ang unang pahina. Tinitigan ang sulat kamay na maayos pero malamig. Willie, bulong niya, narinig ko na ang pangalang iyan dati. Forensic doctor mula sa Maynila na misteryosong tinanggal sa serbisyo mga 10 taon na ang nakararaan. Agad na umayos ng tayo si Aris. Bakit tinanggal? Tumingin si Dan sa kanilang dalawa. Sabi nila sangkot daw sa research sa buhay na tao, pero isinara ng mahigpit ang kaso. Walang ebidensya, walang report ng biktima. Hindi makapaniwalang tumingin si Rina kay Dan. So alam ng pulis pero hindi kumilos? Bumuntong hininga ng mabigat si Dan. May mga bagay na hindi pwedeng galawin. Kailangan mong malaman na may mas mataas na kamay sa likod ng lahat ng ito.
Kinuyom ni Aris ang kamao. Kung ganun, ako ang gagalaw. Matagal siyang tinitigan ni Dan bago nagsalita ng mahina. Mag-ingat ka, Aris. Ang mga tao sa itaas ay hindi magdadalawang isip na burahin ang sinuman na masyadong maraming alam. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Aris. Nakaupo siya sa kama. Patay ang ilaw. Tanging liwanag mula sa kalsada ang nag-ilaw. Kumikirot ang ulo niya, mabigat ang mata at biglang mailumabas na alaala. Parang nahawi ang kurtina ng panahon, nakita niya ang sarili niyang maliit pa sa loob ng puti at malamig na kwarto, nakahiga sa operating table. May narinig na boses, malambing pero nakakatakot. Number 7, ready na para sa next phase. Nagising si Aris na may maliit na sigaw. Hinihingal. Tumutulo ang malamig na pawis sa noo niya. Tumingin siya sa salamin sa harap ng kama at ewan ko ba, parang banyaga ang sarili niyang mukha. Hinubad niya ang damit, tinitigan ang lumang sugat sa likod na binanggit ni si Willie. Mahaba at maayos ang sugat parang hiwa ng operasyon. Nanginig ang kamay niya nang hawakan ito. Totoo bang resulta siya ng eksperimento nila? Nag-vibrate ang cellphone niya sa side table. May pumasok na mensahe galing sa unknown number. Tumigil ka sa paghahanap, Aris, bago maulit ang lahat. Matagal na tinitigan ni Aris ang mensahe bago nag-reply ng mabilis. Sino ka? Pero hindi na send ang message. Hindi na aktibo ang number ng sender. Pumikit siya, pinigil ang galit na sumasabog sa dibdib niya. Kung akala niyo mapipigilan niyo ako, nagkakamali kayo. Kinabukasan, pumunta sina Aris at Rina sa lumang ospital sa gilid ng Taytay, ang lugar na binanggit sa isa sa mga dokumento. Warak na ang gusali, lumot na ang pader, at basag ang mga salamin ng bintana. Pero sa basement, may nakita silang nagpayelo ng dugo nilang dalawa. 3 malalaking freezer na mailabel ng codename tulad sa dokumento, Giri Walma, GAE, Giga 07. Bumulong si Rina ng mahina. Diyos ko, totoo nga. Lumapit si Aris. Nanginginig ang kamay ng buksan ang pangatlong kabaong. Code Giga 07. Sa loob, hindi bangkay, kundi malaking salamin na may bahid ng dugo sa kanang bahagi. At sa ibabaw nito ay mailumang litrato. Litrato ng batang lalaki na may matatalim na mata at sugat sa likod. Sa likod ng litrato, nakasulat, Subject 7 successful, pero hindi nabura ng buo ang memory. Tinitigan ni Aris ang litrato ng maputla ang mukha. Siya iyon, 10 taon na ang nakakaraan. Tinitigan siya ni Rina, hindi makapagsalita. Pumikit si Aris, pinigil ang hininga. So, ang lahat ng alaala ko ay hindi talaga akin, mahina niyang sabi. Baka hindi ako si Aris, kundi isang taong ginawa para maging siya. Hinawakan ni Rina ang balikat niya. Pero tao ka, Aris. Kahit ano pa ang gawin nila, may choice ka pa rin kung sino ka talaga. Tumingin si Aris kay Rina, puno ng galit at takot ang mga mata. Kung ganun, dito ako magsisimula. Hahanapin ko ang lahat ng iba pang subjects na buhay pa at sisiguraduhin kong malalaman nila kung sino ang gumawa nito sa atin. Tumango si Rina. Si E.T. Willie. Siguradong mas marami siyang alam. Tumingin si Aris sa labas ng madilim na gusali. Puno ng maitim na ulap ang langit. Mahina pero matigas niyang sabi. Sa pagkakataong ito, ako naman ang maghahanap sa kanya. Sa ibang lugar, malayo doon, sa madilim na laboratorio, nakatitig si E.C. Willie sa computer screen na nagpapakita ng mukha ni Aris mula sa footage ng pabrika bago ang pagsabog. Umiti siya ng tipid. Nagsisimula ng makaalala ang subject 7, mahina niyang sabi. Eksakto sa plano natin. Pinatay niya ang screen at tumingin sa pinto kung saan naghihintay ang 2 lalaking nakaitim na Amerikana. Sabihin niyo sa boss natin, malamig niyang sabi. Hindi pa tapos ang project reform. Ang natuklasan nila ay simula pa lang. Mabigat ang hangin sa umaga sa Rizal para kay Aris. Isang araw na ang nakalipas mula nang makita niya ang litrato niya sa lumang ospital. Ngayon ay puno ang isip niya ng galit at kalituhan na nanggagaling sa lahat ng direksyon. Hindi niya alam kung sino talaga siya, pero isang bagay ang sigurado, kailangang mahanap si E.T. Willie. Tasa ng kape. Hindi ka na naman natulog kagabi, no? Dahan-dahang tumango si Aris nang hindi tumitingin.
Hindi ako makatulog, Rina. Tuwing ipipikit ko ang mata ko, nakikita ko ulit ang kwartong iyon. Duguan na salamin, operating table, batang kamukha ko. Umupo si Rina sa tapat ng mesa. Alam na natin na dinala nila ang project sa Maynila. Sa isa sa mga dokumento, may address ng Biotech Global Philippines. Baka iyon ang bagong headquarters. Iniangat ni Aris ang ulo at tinitigan si Rina ng seryoso. Pupunta ako dun. Kahit mag-isa. Tinitigan siya agad ni Rina ng matalim. Hindi ka mag-iisa, Aris. Sabay nating sinimulan to, sabay din nating tatapusin. Ilang oras ang lumipas, bumiyahe sila pa Maynila gamit ang service vehicle. Kasama si Bino sa likod. May benda pa rin ang ulo niya dahil sa pagkabangga sa pabrika noong nakaraan. Tiningnan niya si Aris sa rearview mirror. Sigurado ka ba sa gagawin mong to, Aris? Iba ang mga tao sa Maynila. May kapangyarihan sila at pera. Kapag nagkamali tayo ng hakbang, pwede tayong mawala ng parang bula. Maikli lang ang sagot ni Aris, matagal na akong nawala, Bino. Ngayon gusto ko lang ng katotohanan. Sa buong biyahe, mahaba at tahimik ang kalsada. Bumabiyahe ang sasakyan sa ilalim ng makulimlim na langit. Tahimik si Rina. Nakatitig ang mga mata niya sa laptop screen na nagpapakita ng mapa ng Biotech Global Building. May 2 basement floors ang building na to na hindi nakalista sa general plan, paliwanag niya. Tinawag nilang sterile zone. Baka dyan tinuloy ang project. Matagal na tinitigan ni Aris ang screen. Sterile zone. Inulit niya ng mahina, tila ba dumikit sa isip niya ang salitang iyon. Pagdating sa Maynila, dumiretso sila sa industrial area sa pinggiran ng lungsod. Nakatayo ang mataas na Biotech Global Building na may makintab na salamin. Mukhang ordinaryong opisina, pero masyadong tahimik ang paligid para sa isang malaking kumpanya. Nakatayo si Aris sa harap ng bakod, pinagmamasdan ang 2 gwardya na may dalang baril. Hindi magiging madali ang pagpasok sa harap, sabi ni Bino. Tiningnan ni Rina ang likod ng building gamit ang maliit na drone camera na dala niya. May service door sa kanlurang bahagi. Hindi mahigpit ang bantay. Tumango si Aris. Papasok tayo ngayong gabi. Mag-ipon muna tayo ng impormasyon ngayon. Mabilis na bumaba ang gabi. 3 anino ang gumalaw sa dilim, pumasok sa barbed wire fence at dumaan sa service door. Si Rina ang nag-guard gamit ang heat detector. Si Bino ay may dalang stun gun habang si Aris ay may hawak na maliit na flashlight. Pagpasok nila sa basement, agad na tumusok sa balat ang lamig. Nagpapawis ang mga dingding na bakal at may ugong ng makina sa malayo. Bumaba sila ng hagdan papunta sa second basement floor, dumaan sa mahabang pasilyo na nailawan ng madilim na neon light. Sa dulo ng pasilyo, may bakal na pinto na may markang sterile zone. Restricted access. Matagal na tinitigan ni Aris ang sulat bago dahan-dahang binuksan ang pinto at sa loob, nakita nila ang tanawing nagpasikip sa dibdib nila. 12 ng glass tubes ang nakahanay. Bawat isa ay mailamang berdeng likido at katawan ng tao na mukhang buhay pero hindi gumagalaw. Ang iba ay bata pa, ang iba ay teenager. Sa bawat tubo, may label na may code tulad sa dokumento, Y-11, Y-14 na, Y-19. Tinakpan ni Rina ang bibig, nanlaki ang mga mata. Diyos ko, totoong human experiment to. Lumapit si Aris sa isa sa mga tubo, tinitigan ang mukha ng isang tao na kamukha niya. Jawline, hugis ng mata, halos parehong-pareho. Nanginig ang katawan niya. Ginaya nila ako. Mahina niyang bulong. Gumawa sila ng duplicate ng successful subject. Bumulong si Bino, kailangan nating lumabas dito. Kung malaman nilang nandito tayo. Bago pa niya matapos ang sasabihin, biglang namatay ang ilaw sa kwarto. Tanging ang pulang emergency light na lang ang umiikot ng dahan-dahan. Narinig ang mga papalapit na hakbang. Hinila ni Aris si Rina sa likod ng tubo, habang naghanda si Bino gamit ang stun gun. Mula sa dilim, narinig ang boses na kilalang-kilala niya, kalmado pero mapanganib. Alam kong darating ka, Aris. Umalingaw-ngaw ang boses ni AC Willie sa kwarto, tumago sa malamig na hangin. Welcome sa tunay mong tahanan. Bumukas ulit ang ilaw.
Nakatayo si Willie sa harap nila, suot ang malinis na white coat at itim na gloves. Sa likod niya, dalawang lalaking nakaitim na suit ang nakatutok ang baril. Humakbang si Aris. Puno ng galit ang mga mata niya. Tumigil ka sa pagtawag sa akin na subject, Willie. Hindi ako ang resulta ng eksperimento mo. Kalmadong humiti si Willie. Mali ka, Aris. Kung wala kami, wala ka. Ikaw ang perpektong gawa ng project reform. Kung perpekto ako, malamig na sagot ni Aris, bakit may alaala akong hindi nabura? Bakit ko naaalala ang takot at sakit? Tinitigan siya ni Willie ng matalim. Dahil tumanggi kang makontrol. Pero yan din ang dahilan kung bakit ka delikado. Tinitigan siya ni Rina ng may pag-aalala habang dahan-dahang umatras si Bino papunta sa pinto. Pero itinaas ni Willie ang kamay at bumukas ang malaking screen sa dingding, nagpapakita ng lumang recording. Sa video, makikita ang isang bata sa laboratorio. Malinaw ang mukha, si Batang Aris yun. Umiiyak at sumisigaw habang pinipigilan ng mga doktor na nakauniporme. Nagsalita si Willie ng walang emosyon. Iniligtas ka mula sa guho ng refugee ship. Walang pangalan, walang pamilya. Binigyan ka namin ng bagong buhay. Dapat magpasalamat ka. Tinitigan ni Aris ang screen habang tumutulo ang luha ng hindi namamalayan. Hindi ko hiningi ang buhay na ganito. Gusto ko lang malaman kung bakit niyo pinatay ang 29 na tao. Malamig na ngumiti si Willie. Nabigo sila. Tinanggihan ng katawan nila ang genetic modification. Kailangan naming alisin sila bago mabulok. Sumigaw si Rina. Baliw ka. Pero bago pa sila makagalaw, isa sa mga glass tubes sa likod nila ang yumanig ng malakas at nabasag. Tumapon ang berdeng likido sa sahig. At mula sa loob ng tubo, lumabas ang isang taong kamukhang-kamukha ni Aris. Napaatras si Rina na may maliit na tili. Nanlaki ang mata ni Bino sa gulat. Dalawang Aris na ngayon ang nakatayo sa iisang kwarto. Isa totoo, isa peke. Kontentong humiti si Willie. Ipinapakilala ko ang perfected version mo. Walang alaala, walang pag-aalinlangan, tinitigan ng clone si Aris gamit ang blankong mata. Patayin mo siya. Utos ni Willie. Naghanda si Aris, tinitigan ang mukha na kamukhang-kamukha niya. Kung kailangan kong lumaban, sabi niya sa mahina pero matatag na boses, lalabanan ko ang sarili ko. Tapos nabasag ang katahimikan ng kwarto dahil sa tunog ng brutal na labanan sa pagitan ng dalawang tao na may parehong mukha pero magkaibang kaluluwa. Sa control room, tinitigan ni Willie ang screen habang nakangiti ng malamig. Tagumpay ang project reform, bulong niya. Ang orihinal laban sa perpekto at pipiliin ng mundo kung sino ang karapat-dapat mabuhay. Makapalang usok at amoy bakal sa basement ng Biotech Global. Naghaharap ang dalawang magkamukhang katawan sa gitna ng kwartong magulo na ngayon. Umaagos ang berdeng likido mula sa basag na tubo sa sahig, parang synthetic blood na nagre-reflect ng pulang ilaw na dahan-dahang umiikot. Tinitigan ni Aris ang mukha ng clone niyang si 12 na nakatayo ng tuwid at walang ekspresyon. Blanko ang tingin pero mabilis ang galaw, puno ng lakas na sinanay. So ito ang tinatawag niyong perpekto, malamig na bulong ni Aris habang nakakuyom ang kamao. Umiti si Willie sa likod ng salamin ng laboratorio. Wala siyang pag-aalinlangan, walang emosyon, survival instinct lang at pagsunod sa utos. Isang bagay na hindi mo kailanman magagawa, Aris. Hindi sumagot si Aris. Agad na sumugod ang katawan niya pasulong para suntukin ang mukha ng clone. Gayunpaman, nasangga ang suntok ng perpekto. Gumanti ang clone ng malakas na sipa sa dibdib ni Aris hanggang sa tumalsik ito sa bakal na sahig. Sumigaw si Rina mula sa likod ng control desk. Aris, mag-ingat ka. Sinubukan ni Bino na paputukin ang stun gun, pero tumalbog lang ang bala ng kuryente sa safety glass wall. Tuloy ang laban. Bumangon si Aris, sinangga ang sumunod na atake. Tinitigan niya ang clone ng maigi. Ang bawat galaw, bawat paghinga ay parehong-pareho sa kanya. Hindi ako magpapatalo sa anino, sigaw niya habang hinahampas ang siko sa liig ng clone. Pero ngumiti lang ng malamig si 12. Sa mabilis na galaw, hinila niya si Aris at ibinalibag sa sahig. Ang emosyon ay nagpapahina sa'yo, sabi ng clone sa patag na boses.
Pero nakakapagtakang katulad ng boses ni Aris mismo. Kung ganun, sagot ni Aris ng may mabigat na hininga. Hayaan mong ang kahinaan ko ang maging dahilan kung bakit ako mabubuhay. Sinipa ni Aris ng malakas ang dibdib ng clone kaya ito nasuray. Nakakita siya ng pagkakataon kaya pinindot ang emergency button sa dingding na nag-trigger ng automatic alarm. Kumurap ang pulang ilaw, umungol ang sirena. Nagsimulang sumara ng dahan-dahan ang security door, kaya mukhang nagpanik si Willie sa likod ng salamin. Hindi, Aris, huwag mong gawin yan. Sigaw ni Willie. Tinitigan siya ni Aris ng matalim. Gusto mong mamatay ako kasama ng nilikha mo. Hindi ganun kadali. Sinipa niya ang automatic closing lever, ikinulong si Kiki isa sa loob ng kwarto. Pero sinusubukan pa ring lumaban ng clone. Binangga niya si Aris ng malakas hanggang sa pareho silang bumagsak sa sahig. Ang scalpel na nakakalat malapit sa mesa ay tumalsik sa ere. Tumakbo si Rina at sumigaw, Aris, sa kanan mo. Naunang nakuha ni Aris ang scalpel at itinusok sa balikat ng clone. Pero hinila pa siya lalo ni Kiki isa palapit. Tumulo ang pulang dugo na may halong berdeng likido sa sahig. Sa ganong kalapit na distansya, tinitigan ng clone ang mukha ni Aris. Hindi ako ikaw, patag niyang sabi. Ako ang dapat pumalit sa'yo. Gumanti ng tingin si Aris. Kumikislap ang mga mata sa galit at sakit. Hindi mo pwedeng palitan ang bagay na may puso pa. Tapos itinulak niya ang katawan ng clone hanggang sa tumama sa glass tube sa likod nito. Nabasag ang tubo at bumulwak ang likido ng malakas. Nalunod si Ethel 12 sa nakalalasong sanaw. Bumagsak si Aris, naubusan ng hininga. Hinila siya ni Rina at Bino palabas ng kwarto bago tuluyang sumara ang automatic door. Mula sa likod ng salamin, nakita nilang dahan-dahang lumulubog ang katawan ni Kiki isa. Nanatiling patag ang mukha, walang sakit, walang takot. Ilang minuto ang lumipas, nasa labas na koridor na sila na puno ng usok. Tinulungan ni Rina si Aris na tumayo, nanginginig ang kamay. Kailangan nating lumabas bago tuluyang ma-lockdown ang lugar na to. Binuksan ni Bino ang emergency door cutter. Bilis, active na ang security system. Tumingin si Aris sa laboratory room na madilim na ngayon. Ipinarealize niya sa akin, Rina, na ang tao na walang emosyon ay hindi tao, kundi kangkang lang. Tinitigan siya ni Rina ng may awa. May puso ka pa, Aris. Yan ang pinagkaiba mo sa kanila. Pagbukas ng pinto, tumakbo sila palabas papunta sa underground parking area. Pero pagdating sa labas, nagulat sila sa tunog ng mabibigat na hakbang mula sa hagdan. Dose-dosenang armadong lalaki ang naghihintay at sa gitna nila ay nakatayo si Chief Superintendent Dan. Ibaba mo ang baril mo, Aris, patag niyang sabi. Natigilan si Aris. Sir Dan, anong nangyayari? Tinitigan siya ni Dan ng walang emosyon. Binalaan na kitang tumigil sa paghukay. Ngayon, masyado ka nang malayo. Hindi makapaniwalang tumingin si Rina. So kasabwat kayo. Bumuntong hininga ng mahina si Dan. Hindi lahat ng katotohanan ay dapat buksan. Rina, hindi handa ang mundo na malaman ang itinatago namin. Humakbang si Aris ng isa. Pinoprotektahan mo ang mamamatay tao. Yung 29 na biktima, sir. Tinitigan siya ni Dan ng may pagod na mata. Hindi mo naiintindihan, Aris. Hindi sila biktima. Resulta sila ng bigong eksperimento. Kapag lumabas ang balitang ito, pwedeng gumuho ang bansa. Kung ganun, malamig na sagot ni Aris. Hayaan mo na lang gumuho. Biglang pumutok ang baril. Hindi galing kay Dan kundi sa likod niya. Isa sa mga tauhan niya ang bumagsak. Kumapalang usok sa kwarto. Mula sa likod ng usok, malinaw na narinig ang boses ni Willie. Lahat kayo ay mga paon lang. Ako ang nagkokontrol sa larong to. Sunod-sunod na pumutok ang baril. Hinila ni Aris si Rina para magtago sa likod ng kotse. Gumanti ng putok si Bino gamit ang emergency weapon niya. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Aris saglit si Willie na tumataka sa emergency door sa itaas. Sinabi niya kay Rina, protektahan mo si Bino. Hahabulin ko siya. Nang hindi naghihintay ng sagot, tumakbo si Aris sa usok, umakyat sa emergency stairs papunta sa rooftop. Sa tuktok ng building, malakas ang ihip ng hangin sa gabi.
Kumikinang ang mga ilaw ng Maynila sa malayo. Nakatayo si Willie sa dulo ng rooftop. Puno ng dugo ang white coat niya, pero ganoon pa rin kalamig ang ngiti niya. Hindi mo maiintindihan, Aris, mahina niyang sabi. Gumagawa tayo ng bagay na makakapagligtas sa tao mula sa kahinaan nila. Pero sinira mo. Dahan-dahang lumapit si Aris, mabigat ang hininga. Wala kang iniligtas na kahit sino. Naglalaro ka lang ng Diyos. Tumawa ng mahina si Willie. Nilikha ng Diyos ang tao na may kahinaan. Inaayos ko lang. Tinitigan siya ni Aris ng matalim. Kung ang ibig sabihin ng perpekto ay walang puso, proud akong maging depektibo. Mabilis siyang humakbang, sinuntok ang baril sa kamay ni Willie. Nagbuno ang dalawa sa gilid ng rooftop. Nagsimulang umulan, binasa ang mga mukha nila. Sa pakikipagbuno, nadula si Willie. Nakabitin ang katawan niya sa gilid. Tinitigan siya ni Aris, hinawakan ang kamay para hindi mahulog. Tumingin pabalik si Willie na may samar ng ngiti. Dapat hinayaan mo na lang akong mahulog, Nari, kasi mas mapanganib pa ang susunod na darating. Bago pa siya mahila ni Aris, binitawan ni Willie ang hawak, nahulog sa ibaba, nawala sa dilim ng gabi. Dumating si Rina at Bino makalipas ang ilang minuto. Sumigaw si Rina, Aris, okay ka lang? Nakatayo si Aris sa gilid ng rooftop, nakatingin sa ibaba na blanko ang mukha. Pinili niyang mamatay, mahina niyang sabi. Pero sabi niya meron pang mas mapanganib. Tumingin si Rina sa kanya nang may pag-aalala. Anong ibig sabihin nun? Tumingin si Aris sa madilim na langit na nababalot ng ulan. Baka hindi pa tapos ang project reform at sa tingin ko simula pa lang to. 3 araw matapos ang pagkamatay ni si Willie, laging mukhang malungkot ang langit ng Rizal. Nakalambong ang hamog sa mga tahimik na kalsada, tila nilulunok ang lahat ng tunog. Sa isang safe house sa gilid ng Taytay, nakaupo si Aris sa harap ng malaking data board na puno ng litrato, mapa at sulat kamay. Naglalakad-lakad si Rina habang may dalang laptop. Samantalang si Bino ay abala sa pag-aayos ng digital forensic files mula sa laboratorio ng Biotech Global. Nakopy na natin ang lahat ng data mula sa laboratorio, mahinang sabi ni Bino. Pero karamihan sa files ay encrypted gamit ang government code. Tinitigan ni Aris ang monitor. Hindi yan ordinaryong password, Ben military security format yan. Tanging ang mga may top-level clearance lang ang makakapagbukas niyan. Tumigil si Rina sa paglalakad. Ibig sabihin, hindi lang ito ordinaryong secret project. Sangkot ang gobyerno. Dahan-dahang tumango si Aris. Higit pa dun. Baka sila ang orihinal na lumikha. Itinuro niya ang isa sa mga dokumento na nabuksan nila ng bahagya. Isang internal memo na may pamagat na Reform, National Identity Reconstruction Program. Sa ilalim nito ay may pirma ni Brigadier General Surya, isang mataas na opisyal sa Department of National Defense. Gen Surya, bulong ni Rina. Lumabas ang pangalang iyan sa lumang report noong investigasyon sa human trafficking case 10 taon na ang nakararaan. Seryosong tumingin si Aris sa kanya. Iyon din ang taon kung kailan ako dineklarang nawawala sa ampunan. Namayani ang katahimikan sa kanila. Tinitigan ni Bino si Aris. Mag-ingat ka. Sa tingin mo may koneksyon? Huminga ng malalim si Aris. Sa tingin ko hindi nagkataon lang. Binanggit ni Willie na may mas mapanganib pa pagkatapos niya. Baka si Surya ang mastermind. Nang gabing iyon din, nagdesisyon silang pasukin ang official residence ni Gen Surya sa Bonifacio Global City. Inihanda ni Bino ang itim na kotse na walang plaka. Samantalang si Rina ay nagdala ng electronic breaching tool. Nakaupo si Aris sa likod, nakatingin sa madilim na kalsada. Sa mata niya ay may pagod at determinasyon na hindi mapapatay. Nakatayo ang marangyang bahay sa gitna ng elite area, napapaligiran ng mataas na pader at security cameras sa bawat sulok. Bumulong si Rina. Kaya kong patayin ang system ng 3 minutes. Pagkatapos nun, kailangan na nating lumabas. Tumango si Aris. Sapat na ang 3 minutes. Pagkamatay ng system, mabilis silang gumalaw sa likod ng hardin at pumasok sa bintana ng kusina sa gitna ng katahimikan. Binuksan ni Aris ang drawer sa study room at nakakita ng tumpok ng dokumento na may tatak na i-confidential.
Isa sa mga ito ay naglalaman ng listahan ng pangalan na nagpasikip sa dibdib niya. Batch E29, Failed Experimental Subjects. Sa ilalim ng listahan, may 2 pangalan na kilala, Wahyu Santos at Chief Superintendent Dan. Natigilan si Rina. Dan. Tinitigan ni Aris ang dokumento ng matalim. So hindi lang alam ni Dan, parte siya ng project mula umpisa. Mabilis na kinunan ni Bino ng litrato ang lahat ng dokumento. Pero bago pa sila makalabas, nakarinig sila ng yabag sa labas ng koridor. Tago, bilis, bisik ni Aris. Nagtago sila sa likod ng filing cabinet. Bumukas ang pinto at pumasok si Jen Surya, kasama ang 2 armadong bantay. Nagsasalita siya sa telepono, mabigat ang boses. Tumawag na sa akin. Ayon sa plano ang lahat. Nahanap na ni Aris ang laboratorio. Hayaan niyo muna siyang mabuhay ng kaunti pa. Kailangan nating maniwala siya na may kontrol pa siya. Tinakpan ni Rina ang bibig para hindi makagawa ng ingay. Nanlaki ang mata niya sa takot. Hinawakan lang ni Aris ang baril sa bewang niya ng mahigpit. Tama, patuloy ni Surya. Ang batch A at siyam ang susi ng buong proyekto. Kapag nag-match ang EFE ni Aris, ma-activate na ang bagong identity system. Siya ang trigger code. Parang tinamaan ng bagyo ang puso ni Aris. Tinitigan niya ang sahig, naipit ang hininga. Ako. Trigger code. Narinig ulit ang mahinang boses ni Surya. Kapag tumanggi siyang sumali, i-activate ang recovery protocol. Ipalimot sa kanya ang lahat gaya ng dati. Lumabas si Surya ng kwarto at mabilis na tumakbo ang 3 papunta sa kotse. Tumingin si Rina kay Aris, maputla ang mukha. Aris, anong ibig sabihin ng ipalimot sa iyo gaya ng dati? Tumingin si Aris sa malayo. Ibig sabihin hindi ito ang unang beses na nabuhay ako bilang Aris. Kinabukasan ng umaga, nagtago sila sa lumang bodega malapit sa Manila South Harbor. Tinitigan ni Bino ang laptop screen. Na-check ko na ang fingerprint data at medical records mula sa ampunan kung saan ka nakatira dati. May kakaiba. Lumapit si Rina. Ano iyon? Lumunok si Bino. Ang Aris na nakarehistro sa ampunan na iyon ay namatay na 17 years ago. Tumahimik ang kwarto. Tinitigan ni Rina si Aris na nangingilid ang luha. So sino ka talaga? Nanahimik lang si Aris. Sa isip niya, umalinggaw ulit ang boses ni Easy Willie. Hindi mo maiintindihan, Aris. Gumagawa tayo ng bagay na makakapagligtas sa tao mula sa kahinaan nila. Tinitigan niya ang nanginginig na kamay. Kung hindi ako si Aris, mahina niyang sabi, baka parte ako nila. Parte ng 29 na hindi kailanman totoong namatay. Nang hapong iyon, namula ang langit ng Rizal parang sugat na nakabukas. Nakaupo si Aris mag-isa sa pantalan nakatingin sa maalong dagat. Nilapitan siya ni Rina ng dahan-dahan. Kahit anong mangyari, malambing niyang sabi, hindi kagawa nila. Tao ka na pumili ng sarili mong daan. Tumingin si Aris sa kanya ng pagod pero ngumiti ng samar. Siguro nga, pero kung ginawa ako para sa isang bagay, ako ang magdedesisyon kung para saan ako mabubuhay. Dumating si Bino nang nagmamadali dala ang balita. Aris, may nakita akong hidden message sa loob ng reform data. May coordinates at file name ng huling main cage. Mabilis na tumayo si Aris. Saan ang location? Sa gitna ng gubat malapit sa tanay. Nakarehistro ang lugar bilang frozen food warehouse, pero walang shipping record ng maraming taon. Huminga ng malalim si Aris. So doon nagsimula ang lahat at baka doon din dapat matapos ang lahat. Nagkatinginan sila, alam na ang susunod na hakbang ay baka hindi na mabawi. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang katotohanan ang hinahabol ni Aris, hinahabol niya ang sarili niyang pagkatao. Nang gabing iyon, nabalot ng makapal na hamog ang gubat sa tanay. Sa malayo, ang ilaw ng itim na sasakyan na walang plaka ay binabagtas ang makipot na daang lupa na halos hindi makita sa mapa. Nakaupo si Aris sa passenger seat. Kasama si Rina. Habang si Bino ay nagmamaneho na tegang ang tingin. Walang nagsasalita sa kanila. Tila ba pati ang hangin ay masyadong mabigat para basagin ng boses. Makalipas ang halos 1 oras,
Dumating sila sa harap ng kalawanging bakod na tumatakip sa isang lumang complex na may nakasulat na Frozen Food Processing. Pero luma na ang sign, halos burado na ang mga letra. Tiningnan ni Rina ang tablet screen. Nagpapakita ang satellite signal ng electrical activity sa ilalim ng lupa. Hindi ito ordinaryong pabrika, dahan-dahang tumango si Aris. So nasa tamang lugar tayo. Pinutol nila ang padlock ng gate at pumasok. Mukhang cold storage ang main building, malaki, madilim at tahimik. Pero sa loob, menusok agad sa ilong ang amoy bakal at pormalin. Kumukurap-kurap ang neon lights, nagpapalakas sa tunog ng yabag nila na parang sobrang ingay. Binuksan ni Bino ang electrical panel sa dingding at nagawang buksan ang ilang ilaw. Ang nakita nila ay nagpatigil kay Rina. Sa kahabaan ng kwarto, nakahanay ng maayos ang dose-dose ng glass tubes. Bawat isa ay mailamang malinaw na likidong maberde at putol na bahagi ng katawan ng tao na inembalsamo. Sa bawat tubo ay mailabel code na iisa, 2 hanggang 29. Tinakpan ni Rina ang bibig, pinipigil ang pagsuka. Diyos ko, sila to, yung 29 na biktima. Lumapit si Aris sa isa sa mga tubo. Ang maputlang mukha sa loob ay kamukha ng taong kilala niya, ang sarili niya. Nanginginig ang hakbang niya. Hindi, impossible to. Tiningnan ni Bino ang data label sa ilalim ng tubo at binasa ng mahina. Subject 12. Replication of primary gene. Status, living. Tumingin si Rina kay Aris, nanlaki ang mata. Aris, ibig sabihin. Blankong tinitigan ni Aris ang mukha sa tubo. Isa ako sa kanila, baka ako lang ang nagtagumpay. Biglang may tunog na galing sa speaker sa itaas ng ulo nila. Alam kong darating ka dito, Aris. Narinig ang mabigat na boses. Welcome back sa bahay mo. Boses iyon ni Jen Surya. Hinawakan ni Aris ng mahigpit ang baril. Labas Surya, harapin mo ako. Sumagot ang mahinang tawa. Hindi ko kailangang harapin ang nilikha ko. Nagawa mo na ang gusto ko, buksan ang lahat ng natitirang data ng Project Reform. Nagsimulang mamatay ang mga ilaw sa kwarto isa-isa, naiwan ang pulang emergency light. Dahan-dahang bumukas ang pintong bakal sa dulo ng kwarto, ipinakita ang hagdan pababa. Bumulong si Rina, pinapapunta niya tayo dun. Tumingin si Aris sa kanya. Alam ko, pero pwede akong huminto ngayon. Dahan-dahan silang bumaba tatlo, dumaan sa mahabang pasilyo na puno ng cooling mist mula sa lumang cryogenic system. Sa dulo ng pasilyo, nakita nila ang malaking control room na may mga monitor na gumagana pa. Nakatayo sa gitna ng kwarto si Chief Dan, hinihintay sila. Mukhang pagod ang mukha pero may maliit na ngiti sa labi. Sa wakas dumating ka rin. Aris. Spontan na itinaas ni Rina ang baril. Huwag kang lalapit, Sir Dan. Alam namin ang lahat. Dahan-dahang itinaas ni Dan ang kamay. Sa tingin mo hindi ko alam? Parte ako ng proyektong to, pero hindi ako kalaban. Tinitigan siya ni Aris ng matalim. Niloko mo kami. Pagtakpan mo ang pagpatay sa 29 na tao. Dahan-dahang umiling si Dan. Hindi sila pinatay, Aris. Ginamit sila, kasama ka. Humakbang si Bino pasulong. Ginamit para saan? Tinitigan ni Dan ang screen sa likod niya na nagpapakita ng digital human body image na may umiilaw na ugat para gumawa ng identity na hindi mabubura. Biological body na pwedeng i-clone ulit kapag namatay. Ikaw Aris ang unang prototype na nagawang mabuhay ng buo. Naggalit ang ngipin ni Aris. Hindi ako eksperimento. Tao ako. Yumuko si Dan, mababa ang boses. Alam ko at kaya nga pinrotektahan kita sa buong panahong ito. Tumingin si Rina ng naguguluhan. Pinrotektahan sa pamamagitan ng panloloko at pagpatay ng saksi. Malungkot siyang tinitigan ni Dan. Kung hindi ko ginawa iyon, matagal nang nabura si Aris sa sistema. Itinago ko ang identity niya para makapamuhay siya ng normal. Narinig ang mga yabag mula sa hagdan sa likod. Lumitaw si Jen Surya kasama ang 2 sundalong kumpleto sa armas. Pumalakpak siya ng mahina. Nakakaantig naman. Pero tapos na ang oras. Tinitigan niya si Aris ng matalim. Hindi mo kailanman naintindihan, iho.
Ang project reform ay hindi tungkol sa tao. Tungkol ito sa pagpapatuloy ng kapangyarihan. Sundalong hindi namamatay, identity na hindi may trace. Bagong mundo na walang limitasyon sa edad. Tinitigan siya ni Aris ng puno ng puot. Mundong walang puso kamo. Malamig na umiti si Surya. Nabigo kang intindihin ang papel mo. Ikaw ang susi sa activation ng sistema. Gamit ang dugo mo, mabubuksan natin ang lahat ng database. Inilabas niya ang maliit na syringe na may lamang asul na likido. Ngayon oras na para bumalik ka sa pagiging bahagi ng orihinal na disenyo. Pumutok ang baril. Biglang binaril ni Bino ang ilaw sa itaas kaya nagdilim ang kwarto. Sumigaw si Rina, Aris takbo. Tumakbo si Aris at binangga si Surya, nahulog ang syringe sa sahig. Nagbuno sila, nagpalitan ng suntok sa gitna ng kislap ng putok. Sa gitna ng kaguluhan, pinindot ni Dan ang emergency button sa main panel. Tumunog ng malakas ang alarm, Alice, Aris. Sigaw niya. Sasabog ang sistema sa loob ng 2 minutes. Pipigilan ko sila dito. Lumingon si Aris, basa ang mata. Sir Dan, huwag. Pero mabilis na sumagot si Dan. Masyado na akong matagal na namumuhay sa kasalanan. Hayaan mong pagbayaran ko to. Nangyari ang unang maliit na pagsabog sa gilid ng kwarto, kaya bumuga ng apoy ang gas pipe. Hinila ni Aris si Rina at Bino palabas sa emergency stairs. Habang sa likod nila, naglalaban pa rin sina Surya at Dan sa gitna ng apoy. Pagdating sa taas, tumakbo sila palabas ng gusali na nagsisimula ng gumuho. Narinig ang malakas na pagsabog kaya yumanig ang lupa. Tumaas ang kulay kahel na liwanag sa langit ng gabi. Tinitigan ni Rina ang apoy habang tumutulo ang luha. Dan! Nakatayo si Aris ng tahimik nakatingin sa apoy nang walang sinasabi. Sa kamay niya, hawak pa rin niya ang piraso ng metallic D-card na nahulog kanina sa bulsa ni Dan na may nakasulat na Subject Easy. Tinitigan niya ang card ng matagal bago bumulong ng mahina. So pati siya hindi tao ng buo. Umiihip ang hangin sa gabi ng malakas dala ang amoy ng sunog na bakal. Tinitigan ni Aris ang nagbabagang langit. Hindi pa tapos ang larong to, mahina niyang sabi, kung may batch al, ibig sabihin may lumikha pa ng lahat. Tumingin si Rina sa kanya nang may pag-aalala. Sino sa tingin mo? Tumingin si Aris sa malayo sa direksyon ng lungsod, puno ng determinasyon ang mata. Ang taong kinatatakutan maging ni Surya. Hahanapin ko siya. 3 araw matapos ang pagsabog sa main warehouse, tahimik na ulit ang Rizal. Isinulat lang ito ng local media bilang insidente ng sunog sa food warehouse. Frozen, walang nakakaalam na sa ilalim ng abo at guho ay nakalibing ang 12 ng sikreto ng estado. Sa isang simpleng bahay sa gilid ng Antipolo, tahimik na nakaupo si Aris sa harap ng mesang kahoy, pinagmamasdan ang metal card na may nakasulat na subject na nahulog noon sa bulsa ni Dan. Malamig ang card pero parang buhay. Nagtatago na kung anong tumatawag mula sa loob. Nakatayo si Rina sa likuran niya, may dalang tasa ng kape na malamig na. Hindi ka pa natutulog mula kagabi, mahina niyang sabi. Bergumam lang si Aris. Hindi si Dan ang anizo. Hindi siya ang unang subject. Siya ang tagabantay ng susi. Dumating si Bino na may dalang laptop. Na-recover ko na ang ilang data mula sa reform server. May bagong pangalan na lumabas sa pinakalumang archive. Tinitigan siya ni Aris ng matalim. Sinong pangalan? Lumunok si Bino. Ang file code ay IRC1, pero sa supervisor column, isang salita lang ang nakalagay, architect. Kumunot ang noo ni Rina. RC. Sino siya? Binuksan ni Aris ang laptop, tiningnan ang malabong data. Isang dokumento na may triangle symbol na sa gitna ay may guhit na parang spiral. Hindi ito pangalan ng tao, dahan-dahan niyang sabi. Identity ito ng project na itinago. Pero siguradong may nagkokontrol nito. Nang gabing iyon, lumuwas silang 3 papuntang Maynila dahil ipinapakita ng data na lahat ng fund transfer ng project reform ay nagtatapos sa iisang lokasyon. Biotech Satria Building na pag-aari ng national government. Nagmamaneho si Bino habang binabantayan ni Rina ang signal map. Tahimik ang biyahe. Nakatingin lang si Aris sa labas ng bintana.
Puno ang isip niya ng mga imahe ng nakaraan na ngayon ay lalong lumalabo. Pagdating sa Maynila, nagpanggap silang network audit technicians. Gamit ang access card na nahack ni Bino, nakapasok sila sa 17D floor. Ang palapag na hindi nakalista sa official building directory. Tahimik ang pasilyo, tumatalbog ang puting ilaw sa dingding na bakal. Bumulong si Rina, galing sa dulo ng kwarto ang reform data signal, pero mag-ingat kayo, may heat sensor. Tumango si Aris, mabagal na humakbang habang nagpipigil ng hininga. Pagpasok nila sa kwartong iyon, parang tumigil ang mundo. Puno ng hologram screens ang kwarto, nagpapakita ng daan-daang mukha ng tao sa 3 digital form magkakamukha. Ang ilan ay kamukha ni Aris. Sa gitna ng kwarto, nakatayo ang malaking metal chair na konektado sa libu-libong kable papunta sa server sa paligid. Sa itaas ng upuan, may lumabas na boses mula sa speaker. "Welcome, Aris." Mabigat pero kalmado ang boses. Parang matagal na siyang kilala. Bumulong si Rina sa takot, siya yun, ang architect. Sumagot ang boses na parang narinig, "Tama, ako ang architect at ikaw, Aris, ang pinakamagandang resulta ng disenyo na to." Tumingin si Aris sa paligid. "Ipakita mo ang sarili mo." Mula sa isa sa mga hologram screen, lumabas ang mukha ng matandang lalaki na may pilak na buhok at matatalim na abuhing mata. "Hindi importante ang pangalan ko," sabi niya. "Ako ang lumikha ng Project Reform 20 years ago. Lahat na nakikita mo, kasama ka, ay isinilang mula sa layunin kong iligtas ang tao sa kamatayan." Kinuyom ni Aris ang kamao. "Tinatawag mong pagliligtas to? 29 na tao ang namatay para gawing experiment." Nananatiling patag ang hologram face. "Ang kamatayan ay presyo ng ebolusyon. Hindi mo naiintindihan, Aris. Malapit nang harapin ng mundo ang biological destruction, digmaan, sakit, sakuna. Pinapabilis ko lang ang natural selection gamit ang siyensya." Tinitigan ni Rina ang screen ng may galit. "Naglalaro ka ng Diyos." Tipid na umiti ang architect. "Nilikha ng Diyos ang tao na may kahinaan. Inaayos ko lang." Humakbang si Aris ng isa. Bakit hinayaan akong mabuhay ng malaya? Bakit hindi binura gaya ng iba?" Mahinang sumagot ang boses, pero tumutusok. "Dahil hindi ka failed clone. Original ka. Anak ka ng creator ng project na to, dugo ko mismo." Biglang lumamig ang kwarto. Tumingin si Rina kay Aris nang may gulat. "Anong ibig sabihin?" Natigilan si Aris, hindi makapagsalita. Umalinggaw ulit ang boses ng architect. "Ipinanganak ka mula sa sariling example, Aris. Nanay ko ang unang scientist ng project na to. Pagkamatay niya, nilikha kita para palitan ang kinabukasan ng tao. Pero tumakas ka dahil sira ang memory system mo." Pagkatapos ng pagsabog ng unang laboratorio noong 2008, hinawakan ni Aris ang ulo na nahihilo. Tila bumukas ang memoryang matagal nang nakakulong. Lumabas ang mga imahe sa isip niya. Dugo ang kamay, batang tumatakbo sa pasilyo ng laboratorio, at boses ng lalaking tumatawag sa kanya. "Bumalik ka, Aris. Huwag kang matakot." Napasigaw siya ng mahina, nanginginig ang katawan. Niyakap siya ni Rina para pakalmahin. "Focus. Hindi ikaw siya." Pero malamig na nagsalita ang architect, "Lahat ng nasayo ay galing sa akin. Isip mo, pati emosyon mo. Hindi mo pwedeng labanan ang pinagmulan mo." Tumingala si Aris, matubig ang mata pero matalim. "Siguro gawa ako mula sayo. Pero hindi ako ikaw." Itinutok niya ang baril sa main server. Tumawa ng mahina ang architect. "Kapag sinira mo yan, mawawala ang lahat ng data ng 29 na biktima, kasama ang sarili mong alaala." Matagal na tinitigan ni Aris ang mga screen bago bumulong, baka yun ang tamang presyo. Binaril niya ang core ng system. Umalinggaw ang malakas na alarm. Yumanig ang mga hologram screen. Bumagsak ang data parang ulan ng liwanag. Sumigaw ang architect, "Hindi. Pinapatay mo ang sarili mo, Aris." Tumingin si Aris sa screen na nagsisimula ng kumupas. "Mas mabuting mamatay bilang tao, kaysa mabuhay bilang nilikha mo." Biglang sumabog ang kwarto ng asul na liwanag. Hinila ni Rina at Bino si Aris palabas, tumatakbo sa gitna ng tilamsik ng apoy.
Nakalabas sila ng building sakto sa malakas na pagsabog na sumira sa buong 17 floor. Mula sa malayo, nakita nila ang apoy na pumapailan lang sa langit ng Maynila. Hinawakan ni Rina ang dibdib, hinihingal. Sinira mo na, pero nawala mo rin ang lahat ng data na iyon. Tinitigan niya ang naglalagablab na apoy ng walang ekspresyon. Baka ganun talaga dapat, minsan hindi kailangang itago ang katotohanan, sapat na ang wasakin. Tinitigan siya ni Bino ng may pag-aalinlangan. Pero kung tatay mo talaga ang architect, ibig sabihin. Pinutol siya ni Aris ng mahina. Hindi ko siya tatay. Source lang siya ng dugo na maling ginamit. Tumalikod siya at tumingin sa madilim na gabi. At sisiguraduhin kung wala ng tao ang gagawing eksperimento. Tinitigan siya ni Rina na maihalong takot at paghanga. Kung ganun, mahina niyang sabi, hindi pa tayo tapos. Tumango si Aris. Hindi pa. Dahil kung nagawang kopyahin ng architect ang data niya bago ang pagsabog, magsisimula ang bagong laro. Umihip ang hangin sa gabi, dala ang amoy ng sunog at sa likod ng namatay na apoy, kumukurap pa rin ang maliit na pulang ilaw sa guho ng building. Tanda na buhay pa ang backup server, naghihintay ng mag-a-activate ulit. 2 linggo matapos ang pagsabog sa Biotech Satria Building, mukhang normal na ulit ang Maynila. Pero para kay Aris, wala nang tunay na normal. Gabi-gabi, naririnig pa rin niya ang echo ng boses ng architect sa isip niya. Malamig na boses na tumatago sa kamalayan, tumatawag sa kanya mula sa mga kislap ng memorya na hindi pa ganap na bumabalik. Nakipagkita si Rina sa kanya sa mahabang pantalan. Kung saan sila nangakong tatapusin ang lahat. 2 linggo na, Aris. Pero hindi pa ganap na patay ang reform system. Nakatanggap ako ng report na active ulit ang backup server sa Rizal, sabi niya na may tegang na mukha. Pinagmasdan ni Aris ang madilim na dagat sa harap nila. Dahan-dahang humahampas ang alon sa gabi, tila may tinatago sa ilalim ng tubig. So hindi pa talaga namamatay ang apoy na yun, patag niyang sagot. Nagdagdag si Bino na nakatayo sa tabi nila, nakuha natin ang coordinates mula sa nag-leak na signal. Nasa ilalim ng lumang pabrika ang lokasyon. Kung saan mo unang natagpuan ang 29 na plastic. Tumingin si Rina kay Aris, naghahanap ng sagot sa mga mata nito. Paano kung patibong to? Huminga ng malalim si Aris. Kahit patibong, ibig sabihin nakatadhana talaga akong bumalik doon. Walang imikan ang biyahe papunta sa lokasyon. Mukhang malungkot ang langit sa gabi. Natatakpan ng makapal na ulap ang buwan. Pagdating nila, ang pabrika ay parang lumang sugat na bumukas ulit. Nakatikit pa rin sa bakod ang bakas ng police line. Pero sa loob, mukhang buhay na naman ang makina. Rinig ang ugong ng kuryente mula sa ilalim ng lupa. Bumaba sila sa kalawanging hagdang bakal papunta sa madilim na pasilyo. Malamig, mamasa-masa at amoy bakal ang hangin. Sa dulo ng pasilyo, may malaking kwarto na madilim. Sa gitna, may nakatayong silindrong tubo na mailamang malinaw na berdeng likido. Sa loob ng likido, malabong makita ang figura ng taong natutulog ng walang damit at may nakadikit na kable sa katawan. Nandidiring tumingin si Rina. Diyos ko, yan. Dahan-dahang lumapit si Aris, tinitigan ang mukha sa loob ng tubo. Ang mukha ay mukha niya. Umatras siya ng ilang hakbang, sumuray-suray. Tumingin si Bino sa computer screen sa tabi ng tubo at binasa ang lumabas na data. A subject H02B status active. Genetic reconstruction ng main subject. L1. Tinakpan ni Rina ang bibig, hindi makapaniwala. Ibig sabihin hindi ka nag-iisa. Aris. Biglang umalingaw ang mabigat na boses mula sa speaker sa kisam. Welcome back, anak ko. Yung boses. Architect. Tumingin si Rina sa paligid ng may panik. Imposible, patay ka na sa pagsabog na iyon. Tumawa ng mahina ang boses. Ang kamatayan ay lumang anyo lang ng pag-iral. Hindi na ako nakatali sa katawan. Kumalat na ako sa bawat natitirang server, kasama na ang sinira mo, Aris. Tinitigan ni Aris ang computer screen na ngayon ay nagpapakita na ng digital face ng architect. So hindi ka nga pwedeng mamatay, mahina niyang sabi. Sumagot ang architect, ang kamatayan ay network disturbance lang. Ako ang sistema na tinulungan mong buhayin ulit.
At tingnan mo, tinapos ko na ang hindi pa tapos, ang susunod na henerasyon mo. Nagsimulang yumanig ang glass tube. Lumiwanag ang likido sa loob, dahan-dahang gumalaw ang katawan sa loob at dumilat. Napatiili ng mahina si Rina, umatras sa takot. Tinitigan ni Aris ang kopya niya. Nakatitig pabalik ang sarili niyang mukha na may blankong mata. Siya ang papalit sa'yo, sabi ng architect. Perfect version mo. Walang takot, walang pag-aalinlangan. Kinuyom ni Aris ang kamao. Walang perpekto kung walang pakiramdam. Nabigo kang intindihin kung ano ang maging tao. Inilabas niya ang baril, itinutok sa tubo. Pero bago siya magpaputok, umalinggaw ulit ang boses ng architect. Kapag sinira mo siya, sasabog ang buong sistema. Kasama ang memory kung sino ka talaga. Hindi malalaman ng mundo ang totoo. Tinitigan ni Rina si Aris na nangingilid ang luha. Huwag Aris, huwag mong ulitin ang pagkakamaling yun. Pwede nating dalhin ang data na to, patunayan ang lahat sa publiko. Tinitigan ni Aris ang screen tapos ang figura niya sa loob ng tubo. Kung hahayaan ko tong mabuhay, magiging sandata siya. Hindi kailangan ng mundo ang kopya ng tao. Kailangan ng mundo ang tao na natututo sa sugat. Hinila niya ang gatilyo. Tumagos ang bala sa salamin, bumuhos ang likido, at sinunog ng kislap ng kuryente ang buong sistema. Sumabog ang tubo sa kislap ng liwanag, winasak ang computer console sa paligid. Tumakbo palabas si Rina at Bino, habang nanatiling nakatayo si Aris, nakatingin sa apoy na lumalamon sa kwarto. Humina ang boses ng architect, pero naririnig pa rin ang malabo. Sinisira mo ang sarili mong kinabukasan, Aris. Tumingala si Aris, kalmado pero matatag ang boses. Hindi inililigtas ko ang kinabukasan ng tao. Tumalikod siya at tumakbo palabas bago sumabog ang buong kwarto. Nagdulot ito ng malakas na pagsabog na yumanig sa lupa ng Rizal ng gabing iyon. Kinabukasan ng umaga, binalita ng media ang pagsabog ng lumang pabrika nang hindi alam ang totoong nangyari. Walang nakitang kahit ano ang pulis kundi sunog na bakal at pira-pirasong server na natunaw. Pero sa gitna ng mga guho, nakakita si Rina ng isang maliit na silver chip na may nakasulat na Legacy. Matagal niya itong tinitigan bago itinago sa bulsa ng jacket ni Aris na nakahandu sa isalupa. Ilang araw ang lumipas, nakatayo si Rina sa maliit na sementeryo sa gilid ng dagat. Umiihip ng malumanay ang hangin sa dagat, dala ang amoy asin at alaala na hindi mawawala. Naglagay siya ng bulaklak sa ibabaw ng lapida na may nakasulat na Aris Santos. Pinili niyang maging tao, hindi nilikha. Nakatayo si Bino sa tabi niya, nakatingin sa dagat. Sigurado ka bang patay na talaga siya? Tumingin si Rina sa abot tanaw. Hindi ko alam. Pero kung buhay pa siya, sigurado akong lumalaban siya sa lugar na mas payapa. Sa malayo, humahampas ang alon sa batuhan. At sa malalim na parte ng dagat, sa gitna ng guho ng pabrika, umilaw ulit ang maliit na ilaw sa Azure Legacy chip, kumurap-kurap ng dahan-dahan tila pusong muling tumitibo.